banal na araw sumikat, halina't sumambang lahat sa nanaog na liwanag. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, minabuti ni Jesus na magpunta sa Galilea. Nakita niya si Felipe at sinabi rito, "Sumunod ka sa akin." Si Felipe ay taga Betsaida tulad ni na Andres at Pedro. Hinanap ni Felipe si Nathaniel at sinabi rito, "Natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose." Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa kautusan at gayon din ang mga propeta. May nagmumula bang mabuti sa Nazaret? Tanong ni Nathaniel. Sumagot si Felipe, "Halika at tignan mo." Nang malapit na si Nathaniel ay sinabi ni Jesus, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya ay hindi magdaraya." Tinanong siya ni Nathaniel, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabay, kayo po ang anak ng Diyos, kayo ang hari ng Israel." Wika ni Nathaniel. Sinabi ni Jesus, "Nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik-manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Tagpo sa ating Ebanghelyo ngayong araw na ito, ang paanyaya ni Felipe kay Nathaniel. Matatandaan sa umpisa ng ating Ebanghelyo, it was actually Jesus who invited Philip to come and follow him. Inanyayahan niya si Felipe na maging alagad, pero ang sinabi niya, "Halika at tignan mo. Come and see for yourself." At nang makita ito ni Felipe, he could not actually contain the joy of discovering the Lord. He could not contain the joy of apostleship. He wanted to share it with someone. At yon ang dinala niya kay Nathaniel. Gusto niyang ibahagi kay Nathaniel ang saya ng pagiging alagad. Kaya nga, ang sabi ni Felipe, hinanap ni Felipe si Nathaniel at sinabi rito, "Natagpuan na namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose." And initially, Nathaniel was so skeptical, he didn't believe that it was really the Savior, the promised one, because he came from Nazareth. He in fact would say, "Is there anyone good coming from Nazareth?" Masyadong mababa ang kanyang pagtingin sa bagay na ito. Mga kapatid, sa puntong ito, nangyayari madalas din ito sa ating buhay. Kapag natuklasan natin ng Diyos, gustong-gusto nating ibahagi ito sa ibang tao. Kapag nakilala natin ng Diyos na gumagalaw sa ating buhay, our tendency is always to share the presence of God with others. Na sila rin sana ay makatuklas kay Kristo. Na sila rin sana ay magkaroon ng pagkakataong makatagpo ang Panginoon. Pero dumarating din tayo sa pagkakataon, whether we admit it or not, na parang napapagod tayo at nahihirapan. Kasi gusto nating ipakilala si Kristo sa ating pamilya, gusto nating dalhin ang ating pamilya sa simbahan, but sometimes we are at the losing end. Lagi na lang, parang talo tayo palagi sa ganitong laban.
Hindi nila pinapansin ang ating paanyaya, aanyayahan natin silang magsimba, ang ating pamilya, ang ating mga mahal sa buhay. And yet, after our invitation, parang walang nangyayari sa ating paanyaya. Kuminsan, dumarating din tayo sa pagod, may gamit pa ba, may dahilan pa ba ang aking pag-anyaya sa mga taong mahal ko na sila naman ay makakilala sa ating Panginoon. And today, Philip gives us two reasons why we should keep bringing people to Christ. Kung may dahilan na dapat nating panghawakan, kung meron tayong dahilan upang patuloy na ihatid ang mga tao kay Kristo, meron tayong binibigay sa ating ebanghelyo ngayon. The first one is actually what happened to Nathanael. Nang si Nathanael ay lumapit kay Kristo, immediately the Lord said, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita, hindi siya magdaraya." There is no duplicity in this person. This person is a very honest man. Nagulat si Nathanael. Tinanong siya ni Nathanael, "Paano niyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka patawagin ni Felipe at nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos." What is the point? We have to continue bringing people to Christ because only Christ can reveal the best in us. Only Christ can give us a true knowledge of who we are. Kung gusto natin ihatid ang mga tao kay Kristo, dalhin natin sila sapagkat ito ang pwede nating ibigay sa mga tao. Ang tunay na makilala ang kanilang sarili. Ang tunay na makilala ang nangyayari sa kanilang buhay. Ang tunay na makilala kung ano ang direksyon ng kanilang buhay. God here demonstrated that He really possesses a supernatural knowledge of Nathanael. And Nathanael was won over by this kind of knowledge possessed by Jesus. Kilala niya si Nathanael. Alam ni Jesus ang nangyayari sa isip ni Nathanael. Alam ni Jesus ang nangyayari sa kalooban ni Nathanael. Alam ni Jesus ang tumatakbo sa buhay ni Nathanael. Alam ni Jesus ang mga pangarap ni Nathanael. Kaya sa isang saglit, sinabi kaagad ni Jesus, "Bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos." Mga kapatid, para sa atin, kung may dahilan tayo para dalhin ang tao pabalik kay Kristo, ay sapagkat nais nating malaman nila ng higit ang kanilang sarili. Kung merong isang taong nakakikilala ng higit sa atin, ito'y walang iba kundi ang Diyos. Alam ng Diyos ang lahat ng daladala natin sa ating buhay. Alam ng Diyos ang nagpapabigat sa atin. Alam ng Diyos ang nagbibigay ng luha sa atin. Pero alam din ng Diyos ang nagbibigay saya at tawa para sa atin. Only God knows us deeply in this life. Walang ibang nakakakilala ng mas malalim sa atin maliban sa Diyos. At kung gusto nating makilala ng higit ang ating sarili, kung nalilito tayo at gusto nating pangalanan ang ating pagkalito, kung namumblema tayo at gusto nating hanapin ang solusyon sa ating problema, huwag tayong lalayo sa Diyos. Sapagkat sa Diyos, matatagpuan natin ang tamang sagot sa lahat ng nangyayari sa ating buhay. But then, the conversation went on, and here, ang sabi ni Jesus kay Nathanael, "Nananampalataya ka na ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? I tell you, makakakita ka ng mga bagay na higit pa rito." There is something far greater that you can see in this life. Hindi natatapos sa pagkakilala mo ng iyong sarili ang lahat. Hindi natatapos ang lahat sa mga bagay na ibinibigay ng mundo.
Meron pa akong gustong ibigay sa iyo, ang kaligayahan at kapayapaan sa buhay. If you want genuine happiness and real peace to happen in your life, turn to me and stay with me. Makakakita ka pa ng higit na bagay kaysa rito. And this is the second reason why we should bring people to Christ. Kung gusto nating hangarin ang kapayapaan at kaligayahan ng tao, huwag natin silang ilalayo sa Panginoon. Kung gusto natin na tunay silang maging masaya sa kanilang buhay, huwag natin silang ilalayo sa Diyos. Na bagamat may mga problemang dumarating, na bagamat ang pagsubok ng buhay ay sunod-sunod, na bagamat may karamdaman tayong nararanasan, kung nananatili tayo sa presensya ng Diyos, hindi pwedeng nakawin ang ating kaligayahan at kapayapaan sa buhay. Mga kapatid, tayo rin ay mga alagad ng Diyos na hinahayo niya para dalhin pabalik sa Kanya ang mga tao. Sa sandaling tayo napapagod, balikan natin ang tagpo na ito sa Ebanghelyo. May dalawang dahilan kung bakit hindi tayo dapat pagsawaan sa paghahatid ng tao kay Kristo. Una, sapagkat makikilala natin ang ating tunay na sarili, ang lahat ng nangyayari sa ating buhay sa presensya ng Diyos. Pangalawa, ang kaligayahan at kapayapaan na hinahanap natin na higit sa pwedeng ibigay ng mundong ito ay matatagpuan lamang natin kay Kristo. Hilingin natin sa misang ito na sa tulong ng ating mahal na inang si Maria, alalayan niya tayo palagi, samahan niya tayo palagi, turuan niya tayo palagi ng daan patungo kay Kristo. Siya nawa ang magbitbit sa atin sa sandaling tayo naman ang napapagod, sa sandaling ayaw nating bumalik kay Kristo. Nawa ang ating mahal na ina ay huwag mapagod sa atin, kundi patuloy niya tayong samahan sa anumang kalagayan ng ating buhay. Amen.